Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang kaganapan ngayong araw sa pag-akit namin ng aking biyanan dito sa itaas ng bundok. At ngayon ay nagsimula na kami dito magtanim ng pakwan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. So guys, kukuha kami dito ng organic dyan sa gilid. Malapit lang naman dito yung aming treehouse. Dyan sa taas na yan mga kapugi. Ito yung daanan namin papunta dyan. Natutulang ko dito yung aking biyanan na mag-akot ng bulok na balat ng palay. Dito yun na tinatapon ng mga dumadaan dito. Yan. Dito na. Ayos naman yung kanta. Bulok ka mga. Bulok no. Kaso basa no. Naman yung second. Man. Ito yung ilalagay namin sa pakwan. Wala naman baka ako. Tingnan mo. Ang lambot na oh. Ang lambot oh. Malambot na. Ito yung balat ng palay mga kapugi na ilalagay namin sa kanang pakwan pag nagtanim. Basal. Ang basal. Tapos pila balik. Pero tama na ito. Sa akin. Ang galit ito. Yan. Bale yung nakuha namin dito ngayon ng organic mga kapugi ay pangapat na ito na sako. Akala ko kasi kaninang umaga hindi akit ang bundok itong aking biyanan dahil sa malakas palagi dito ang ulan. Pero kaninang umaga ay nakadalawa na siya dito na sako ng pag-akot. Papunta doon sa kanyang taniman doon sa itaas ng bundok. Atong nalaman kung babalik siya kinahaponan ay kagad ko siya dito sinamahan. Pero kahit hanggang ngayon ay patuloy pa rin dito ang pagulan. Ang ginagawa niya lang muna sa ngayon mga kapugi ay ang paghahanda ng kanyang pagtatamnam ng pakwan. Sa ngayon ay hindi pa siya makapagtatanim dahil sa araw-araw ay malakas pa ang ulan. At kung napansin nyo ay kaunti lang yung dala naming organic mga kapugi. Sinadya talaga namin na kaunti lang yung aming madadala dahil sa nabasa na ito ng ulan at mabigat na. At yung dinadaanan namin dito ay matarik at mataas. Hindi pa kami makapagtambay dito sa treehouse mga kapugi dahil minsan ay kumikidlat dito ang kaulapan. Sa ngayon ang gagawin na lang muna namin dito ay ang mag-akot itong organic papunta dito sa kanyang taniman para kapag gumanda na ang panahon mga kapugi ay makakapagtanim na kami kagad dito sa taas ng bundok. Marami pa kami plano at gagawin dito sa paligid kaso lagi naaantala dahil sa palagi dito maulan. Sobrang lagit kasi dito ang lupa mga kapugi kapag nababasa. Kaya kapag panay ang lakad mo dito sa taniman ng aking biyanan ay unti-unti naman bumibigat kagad itong suot mong buta dahil sa dumidikit dito ang lupang basa. Kasi na pa? Yung dalawang ko balik. Andyan mayroon na. Yun na lang. Dito ay kinuha ko na muna ang aking tripod dito sa taas ng treehouse para makapag-video tayo dito ng maayos habang may ginagawa at kahit maulan na hindi ganong nababasa dito sa loob ng ating treehouse mga kapugi. Mababasa lang ito kapag sinamahan ng ulan ng malakas na hangin. Balik kalahati na lang ng area ang lalagyan namin dito mga kapugi dahil doon sa dulo ay nalagyan na ng organic ng aking biyanan. Nakarang araw ay binungkal niya na ito isa-isa kaya ngayon ay binubutasan niya na para malagyan na namin ito ng organic mga kapugi. Pakuli na yan. Wala. Di ba? Nagpagal mo pa. Oh. Pagkatapos namin dito maglagay ng organic mga kapugi ay bumaba na kami dito ng bundok. Kahapon ay nagdala na kami dito ng organic na lupa na ginamit namin na pambasal sa itatanim namin pakwan. Dahil sa medyo mahina lang naman ang pagpatak ng ulan ay nagpasya na lang kami na ngayon na magtanim ng pakwan. Kaya maaga pa lang ay nandito na kami ng aking biyanan dito sa itaas ng bundok para makapagsimula na din dito maglagay ng abono. Dahil kung antayin pa natin na gumanda itong panahon ay hindi natin alam kung kailan ito matatapos. At nung nag-uumpisa na sana kami dito magtrabaho ay kagad naman ditong lumakas ang ulan. Kaya tinigil na muna namin ang pag-aasikaso at sumilong na muna kami dito sa aming treehouse. Ulan.
trekking ko. At nung tumila lang ito ng saglit ay kaagad naman kami ditong bumaba para ipagpatuloy namin dito yung aming nasimulan. 14 pala na fertilizer ang inilalagay dito ng aking biyanan. Ito yung isa pang nilalagay na pambasal bago namin ito lagyan ng buto ng pakwan. At nung natapos na siya dito maglagay ng abono ay kumuha na siya dito ng buto ng pantanim na pakwan. Bali ang variety pala nito mga kapugi ay yung kapag bumunga ay oblong yung katawan tapos dilaw yung laman. Di ko kasi alam kung ano ang pangalan kaya dinescribe ko na lang. Ilang beses na kami dito nagtatanim ng pakwan mga kapugi. Kaso minsan ay hindi talaga dito umaasinso dahil nga sa templada dito ng panahon. Pero sana ngayon ay pray ko lang na sisortehin kami dito para hindi naman masayang yung oras at pagod na pinuhunan namin dito. Habang nagtatanim kami dito ay tamang kwentuhan lang din at kung ano-ano lang yung mga pinag-uusapan namin. At kahit na umulan na nga dito ulit ng malakas ay patuloy pa rin kami dito sa pagtatanim. Yun dito sa kinatatayuan ng aking biyanan. Diyan banda sa gilid ay tataniman namin ng sitaw at doon dati sa kinatatayuan namin ng kubo. Lilinisan naman yun at tataniman namin ng upo. Pagkatapos namin maglagay ng buto dito mga kapugi, buto ng pakwan ay nalagay namin ito, tatakpan namin ito. Dahil kapag hindi namin nilagyan ito mga kapugi ay dinadali ito ng daga. Pinakain yung buto. Hindi ko alam bakit naamoy nila yung buto dito. Pero minsan pagbalik namin dito kinabukasan, hihukay na at wala ng buto. Marami kasi ditong daga mga kapugi. Marami na kaming ginawang baraan para mapuksa lang ang mga ito. May ginawa na kaming mga trap at mga lason pero hindi pa rin umepekto. Basta hindi pa tumutubo itong pakwan mga kapugi ay gusto-gusto ng mga daga itong mga buto. Pero kapag may mga dahon na ay hindi na nila ito kinakain. Kaya bago namin alisin itong mga bao ay dapat ay may sibol na itong mga buto. Yung uli kasi namin tanim na pakwan ay paulit-ulit kami dito naglalagay ng mga buto. Tapos ay nag-eksperimento lang kami na lagyan namin ito ng bao. Kaya ayun yung lahat namin na itinanim ay tumubo na din lahat sa wakas mga kapugi. Kaya ngayon sa pagtanim namin dito ay ginawa lang namin ulit. Ayaw nga pala mga kapugi yung bao na aming inilagay. Yung parting may butas lang na bao kapag inalagay mo ito doon sa tanim ay mayroong singawan pa din. Nagpuan pala, inipong ko na ito. Apa ka? Papo. Pagka tumubo na ito mga kapugi dahil 4 na araw namin ito itatakpan. Pagkadating 4 na araw tatanggalin na namin ito tapos dito naman ulit pagkatanim. Yung baon naman na ginamit natin na pagkakit dito na naman namin gagamitin. Baka lalakas na naman itong ulan. Ngayon yung abono sa taas para hindi mabasa. Uwi na muna kami mga kapugi dahil umuulan dito. Lalakas pa yung ulan. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.